contrary to public order, and their jurisprudence also instructs us that that erroneous or excessively burdensome provisions which are disadvantageous to the government should therefore be declared null and void. Kagaya po ng narinig ko kanina kay Senator Go, sinabi po ng ating Pangulo na itong mga kontratang ito ay one-sided. Ginatasan po. Hindi po ginatasan, tinubigan po ang ating mga kababayan dahil hindi po natin alam kung ano ang mga probisyon na nakasaad dito. Kabilang po sa mga probisyon na nakita ko, pinag-aralan ko po ito, Mr. President, kabilang po sa mga probisyon ng concessionaire agreement, inaalaw po ang concessionaires to recover the corporate income tax. Pag-aaralan na po natin sa isang taon ang pagbabago ng National Internal Revenue Code sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano. Pero hindi ko po alam ito dati na yung palang corporate income tax ay pinapasa sa mga consumers bilang consumption tax. In effect, Mr. President, exempt po sila sa pagbabayad ng corporate income tax. Nagkaroon po ng ruling ang International Chamber of Commerce, April 21, 2015, that Manila Water is a public utility and therefore cannot pass its corporate income tax to its consumers. Sinabi rin po ng ating kataas-taasang hukuman in the case of Republic versus Meralco, GR 141314, that public utilities are prohibited to recover corporate income tax as operating expense. As a result, they cannot pass this off to consumers. Subalit, hindi po ganyan ang nangyayari, Mr. President. This representation wishes to highlight, according to the 2018 financial statements of the concessionaires, in addition to the 20 billion, Maynila 9.42 billion, Manila Water 10.731 billion expenditures being charged to its consumers, the corporate income tax of Maynila of around 2.8 billion, and the corporate income tax of Manila Water of around 2 billion has been passed on to consumers. In effect, it is as if these concessionaires are charging their consumers consumption tax, which is defined as a tax levied on consumption, spending on goods and services, or a percentage tax, which is generally considered as regressive and contrary to Section 28, Article 6 of the 1987 Constitution, which provides that the system of taxation... Money. Putang ina kayo. Ganon kaliit ang tingin ninyo sa amin. Pumunta ka dito, ipakain ko yung dollar mo. Eh sila, bastos yun eh. Kaya if I react in the manner of a Filipino na galit sa kanila. Kaya ako nag-iinsulto ng tao. What is there to defend my integrity and the integrity of the people of the Philippines? Ordinaryo pag-iisip lang. Itong gobyerno, kukunti lang binibigay sa akin. Consultancy fee or whatever. Itong concessionaire, malaki ang binabayad sa akin. So, kanino ako papabor kung magkakrap ako ng kontrata? Papaboran ko itong mga concessionaire. So, ibig sabihin yan, kung totoo man ito, this is hypothetical situation, kung totoo man na konektado itong mga consultant ninyo dito sa mga interested bidders sa concessions, para kayong kumuha ng classroom kung hindi natin hinost ang APEC. 10,000 classrooms. Tapos sasabihin nila, simbolo ng SEA Games, simbolo po ng ating mga atleta, fighting spirit of the Filipino, 50 million, titirahin nila. Eh sa bibig mismo ni Senator Drilon nanggaling, hindi to overpriced. Walang nagsasabi na it's excessive or overpriced. Eh di anong issue? Namamahalang kayo sa 50 million, pero sa the day before bringing up to ni Senator Drilon, he was asking for 50 million for CPP, for the Philharmonic, CP, for the Philharmonic na mag-tour sa buong mundo, which we supported.
because that's about Filipino values and culture. Hindi na, wala naman nagsabi, huwag ibigay sa Philharmonic dahil 50 classrooms ang 50 million, no? So, ang aking pakiusap, huwag nating sabihin we win as one. And then, babanatan natin ang sariling atin. After the games, we will paint a target sa ulo dito. Hiramin nyo yung sniper guns na gagamitin dito para sa security. Diba? Hiramin nyo yung drones na may bomba na anti-terrorist. At kami ni Kong Bambol ang gawin nyong target. Diba? Pero sa ngayon po, para sa atleta po talaga ito. Unfortunately, this debate will not be won this year or in 2022, 25, 2028. Believe me, Lately po dumadami yung celebrity sa campaign nyo. Are they volunteers or are you paying for them? Yes, nagboboluntaryo po sila. Sila po yung mga naniniwala sa amin ni Pangulong Duterte. Sila Robin Padilla. Talagang mga naniniwala. Papasalamat po ako sa kanila. Tapos pusong pasasalamat sa tiwala ninyo. Susuklian namin yun ng serbisyong tapat po sa tao. Sir, what if si Ai po kagabi? Is it volunteer? Po, maraming salamat po. Thank you po. Salamat po.